May nga sa tanan. Happy New Year. Happy New Year. Thank you, Ken. Pila sa inyo ang andun na kulbaan sa silingan tuig? Hindi na ko paalsa sa inyo kamot. Pero gaatubang ka lang sa 2025 doon na kulbaan kaya? Anxious ka? Base kay amunin yung time na may balayran ka na. Or tigtan ka na. Pila sa aton ang daw na adlocks mga tubang sa 2025. Na how you wish ka ni 2024 lang gihapon. Number 2, ang pabangkot ko lang sa inyo. Pila sa inyo ang nawala lang? Happy New Year, pero okay, life is the same. Wala ka man sa paabot, wala ka man sa nauligdan. Ang paluwag nila, steady lang. Hindi, excited pa. Okay lang. Kamusta ang 2025 mo? Okay lang. Men, base sa aton, amoy ini yung feeling. Okay lang? Pastor, okay lang. Okay. Wala naman mahimo, wala mag-iiso lang kipo. Wala mag-iiso lang aton edad. Pero kumangkot ko sa inyo, pila sa inyo ang excited sa 2025. Si John, di ko yung 2025. Sa inyo siguro, kay bakod pa ng 50 na kamo. Excited ka mo kay kasgoda ka mo sa Sabado? Excited ka mo kay mga graduate ka mo sa office? Wala na sa test. Excited ka mo kay mag-graduate na, wala na sa tuition fee. Are you excited sa 2025? That's something I need to look forward. This morning, I would like to encourage you to reflect on the scripture regarding how to face the new year. Ang face ang bagko nga journey sa aton kapunin. Sa aton pagpamalando, may I encourage you to join me in reading Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Kabantik na makamuna siguro over and over again. But I hope this passage will encourage us to face 2025 nga masiling ka, no, excited yun ako sa 2025. Let us read this. Ready? Begin. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea, who are the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law of Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth,
but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord God is with you wherever you go. Pray kita, Father. Nakita mo ang magkabuhi, klaro, wala din sa pinakal. That is why, Father, when we come to you this morning, kabay pang i-cleanse mo kami from all unrighteousness. We've intentionally done things na hindi pleasing sa iyong mata. Kagamunain na if we allow iniquity to stay in our lives, you will not hear us. So, dear Holy Spirit, convict us and refresh us, control us, so that ma-appreciate namon ang imupulong kagapagsimba sa imo sa sininganan. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang context ini sa Book of Joshua, nga after 40 years, nga leader nila si Moses, atubangon na nila ang reality nga i-claim na nila ang promised land. Ang subo lang yung gali, kasi wala na si Moses. Inablagdonaanan na kamo, nga sa sulod sa 40 anyos, siya ang go-person nyo. Amo na akong kaisa sa Panimalay, wala sa manula na sinanay, daw grabe gid nga pa. Grabe gid nga, ano na ganit, nga buo, ano na term sila. Nga nagula because sa balay, many times, ang go-person game, si nanay. Nay din ang ako ni, nay ang mo sini. Nay. Kaya mo man na, kaysa sa inyong opisina, mag-retire na ang boss. For so long, boss siya. Siya na ito kabalutan ng tanan sa mga transaksyon, sa mga musini. Kung basta alala si boss, walang problema. Hindi na-retire na siya. Hindi natulad na siya. Of course, somebody has to step up. And sometimes, kita ang ma-step up. Amo ini, ang encouragement sa Ginoo sa kay Joshua. Na Joshua, ikaw ng leader. So may advice ang Ginoo kay Joshua, especially as he will lead these millions of Israelites, na i-conquer na nila ang promised land na ihatag sa Ginoo. Sa ato, doon ka namin lang din magsiling ka nga may balay ka na ang sudlon mo. Takto. Pero kung may squatter pa, imo man doon, pero may squatter pa, may ipa-repair pa, may mangita ka pa surveyor, kay walang matakos mayo, lumasiling ka nga, apartment na lang ko. Okay man na nga ako na ang balay, ang titulo ara sa akon, pero hindi ko mga tubang ba ko sila. Now, hindi na lang. Ambot sa aton sa Sining 2025, may naminami tani na gina-offer sa aton. May naminami tani ni taning oportunidad, naminami. Naggaling wala. Wala na to si manong mo, wala na si tatay mo, wala na. Ikaw ang mag-aatubang sini. Masilig ka. Muna hindi ako excited sa 2025. Mga eskwila ba, ubra ka na lang. Hindi ka mapakapal NBI clearance, police clearance, na clearance, barangay clearance, pet clearance, lang yan. Siring ni sa Ginoo sa kay Joshua, you have to understand this. Number one, siring niya, do not live in the past.
who okay ato na to si Moses. Pero siling niya, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Elementary ka, mag-graduate ka, grade 6 ka, dapat mag-first year ka na. Kung sa ETCS, eskwela, wala na high school. Okay? Hindi pwede nagara ka na niya kay Apple. Masaylo ka na sa AOHS. Whether you like it or not. Pwede sa Sunday school class namon na walang hindi. Kay 72 years old ka na, hindi pwede kasi yung people. Ang imo matasan do yung people pero 72 years old ka na. Kadamo sa mga Kristiyano nga hindi kita mag-take responsibility sa atong kabuhay because we thought we are still living in the past. Okay lang na nga hindi ko magalagan sa Ginoo, pero okay man na. Kag sa among pamilya, daw bagtong mag-aabala, daw palgito, daw sa amon, o daw kabalo man kami. Pero imagine bala, ang una sa panimalay na ako na dula, ako na 24-year-old na healthy looking inabos. Hindi ang 85-year-old kong tatay, hindi 85-year-old kong anak. Hindi ang akong na brother-in-law nga aging heart and bypass. Kasi nga. Kagamoy na ang ginakakulbaan ko sa aton because for so long, kabalo ikaw nga there are responsibilities na dapat ka na mag-step up as father of the family, step up na as nanay, as members of church. You need to start taking responsibility. Pero hindi ka. You know what? Tapos na to ang past. Nga mimbro ka lang perdi sa simbahan. Yeah. Tapos na to ang past nga estudyante ka lang perdi sa Sunday school. Tapos na to mga nagligan niya kada Sunday kung ka lang. Maybe it's now time ay magsiling ang patsyon to nalulubra. Pero base, subong, this is your time. Nakabuglay mo nita sa wala. Siling ni Solomon, sige, there is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. And this is also, I saw, is from the hand of God. For apart from him, who can eat or who can have enjoyment? For to the one who pleases God has given wisdom and knowledge and joy. It's aton, hindi kita excited, pero hindi ka man malipayon. Pila ka nakatuig diri sa church, hindi ka gyapon malipayon. Hindi. So yeah, all you need to do is just to please God. Kagtagaan niya ikaw wisdom, tagaan niya ikaw knowledge, kagtagaan niya ikaw joy, because apart from Him, no one can eat or can have enjoyment. Satisfaction in life is a gift from God. Hindi ka magsiling na kung makabalay na ko, kung maka-auto na ko, kung maka-retire na ako, malipay ako, hindi. Kaya ang satisfaction gift na sa Ginoo. Isang pinapakabilyon ng iyong kwarta, kung hindi ka pagtagaan sa satisfaction sa Ginoo, wala na. Amen. Kita ka mo sa mga tao, grabe yung kaon, pero wala nakabusog. Hindi pa malis ang aga, ang akufega. There's something wrong.
Wala ka bang itakbo? Yan naman. Saling siya doon, Pastor Risa, alam. You know what? Sining 2024, atong mga comfort nato past na. It's time to step up. It's time to please God. Kaya siling ni Solomon, sige ako, lipayon mo lang ang Ginoo. God will give you wisdom, knowledge, and joy. For siling niya, but to the sinner, He has given the business of gathering and collecting, only to give to the one who pleases God. Kaya mo na, the whole way, kayod ka lang na kayod, kayod ka lang na kayod, kayod ka lang na kayod. Ibang na tao ang na-enjoy. Isa na si Pastor. Ito, ikaw na guilty, kato agad mo si Pastor. Pastor, pamaaw. Kung pila sa inyo, subong at apoy, kaya pamatyagan mo, pagkalunis, kayod, 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 kayod. Naman muna lang ko sinina. Maybe, walang mo ginaplease ng God. So, kaya mo lang na. Everyday, collect, gathering and collecting, gathering and collecting, gathering and collecting. Pero inang gather mo, all mo na sa Ginoo, kagihatan sa iba. Di ba, Joe, binabira ka? Para mo bakal sa dumi namin ng litsong belly, galing kay kapoy ka, wala ka gana, sino magkaon? Hindi kami. Wala kami ng kapoy. Kadyahan kami yan. Hindi naman lang sige agad. Please God. Please God. Sinabi mo muna, this is vanity and striving after doing. Yung tarso, tsura mo. Bilog na si mana, kalagas kahain. Yes. Eh wala ka man satisfaction. Yeah. Siling mo kung makalapot kasi ni, siling mo may amo kasi ni, okay ka na, hindi pa. Kila sa inyo nagsiling na sa unang, ako duro, mag-60 ko, ma-retire na ko, malagad na ko sa Ginoo, kaya mo na dito. Pag 60 mo na, puro ka siguro, wala na ito sa mga saliga, sa opisina. Nag-60 ko. Kasi mag-65, nagkapangakit ka na, kaya pa-extend ka pag-in. Don't live in the past. Step up. Please God. Abiling mo, mapan mong Ginoo, mascam mo. Ginoo, hindi na kayo Ginoo, pagka nasa sunod ka lang. Ang Ginoo pa, kabalo na siya mag-torture sa imo. Kaya ang tanan mo nga rason, yung ginapaubra Ginoo, Pastor, okay lang, sorry, wala mo kung napasakot sa pasakuon yung gina sa Ginoo. Inablang walang lamiding ang life mo. Inablang ginto mo lang o galingon mo. Ang laking magiging mo na hinto o galingon mo. Kaya kadalaking pamilya mo. Pati mga kabataan mo, kaya napakita mo ang amo ng batasan mo, ginasunod na nila. Ilagas ka mo sa karamihan. So do not live in the past. Enjoy God. Sundan lang siya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Number 2, do the very thing God wants you to do. Kung ano man na. Sa case ni Joshua, nagamban ang Ginoo, now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you,
just as I promised to Moses. From the wilderness of this Lebanon, as far as the great river Euphrates, all the land of the Hittites, to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. Ubra. Si Solomon nagambal siya ganit, whatever your hand finds to do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. Siling niya po, ano ba na dapat niyang ubrahon mo subo? Inang dapat mo maubrahon. Ubra subo. Kaya hindi mo na maubra kung 6 feet below the ground. Again, reality ko sa amon. We thought nga, ano na gani? Nga healthy lang siya. Hindi mayo lang po kayo na-review ko niyang salvation. Na-check ko a few times. Pero mas lipa ko tayo, mas tayo pag-itali mo yung permito. Na ang ginapamangkot ko kung maginikanan, sigurado na ang mga kabataan mo kalangit. Sa batasan na ginapakita nila, sa attitude nila sa Ginoo, mapalangit ginag sila. Isang ikaw, when you test yourself, batasan mo na mapalangit gin. Hindi na nabatol ko si Jesus. Tingnan mo nagyapo batasan mo. Kasi rin if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Sa una na mas buot ka kumparar subok. Kaysa wala ka pa katuo sa Ginoo, wala ka na pamuyayaw, subok ka pamuyayaw ka na. Saan wala ka pa katuo kay Jesus, masaligan ka pa, subok hindi ka na masaligan. So sa mga ulod sa sininga aga, ubra ka ang ginag-ubra sa Ginoo. Kay Solomon nagambal siya, I perceive that there is nothing better for them to be joyful and do good as long as they live. Joyful and do good. Joyful and do good. Ang nagambal niya, sila niya, and that everyone should eat and drink and take pleasure in all his doing. Enjoy what you do, because this is God's gift to men. Ang pagka-joyful, ang pag-ubra sa maayo, ang pag-take pleasure sa ginaubra naton, give sa Ginoo. Ikaw rin ka malipayon, wala ka man ka-ubra mayo, sa imo trabaho, puro ka lang reklamo, wala ka ng Ginoo. Yes. Namun, di kaya. And that is why, mga utod, these are the things that you really need to evaluate this year. Ano man? Nasa ako ginubra, wala ito nalipay. Aga pagkapagod ko. Wala pa kung galing kasugod. Manubugtaw pa lang ako. Gapagod na po. Gaugtas na po. Tapos, wala ko yung blagana na mag-interact sa mga tao. Kailangan joyful and do good. Take pleasure in what you do. Amo na ang gift sa Ginoo sa ato. That's why mga utod, siguro, I think we need to really talk sa Ginoo heart to heart. Lord, I want that gift. Gusto ko na rin, Lord, yung mga sa dyan, Lord. Gusto ko na din na maglakat ako bala, may mahambal mo sa ako na thank you, with ha, blessing you sa ako. Halin bala sa una, wala din na sa manansilig sa ako na na-bless man sila sa kabuhi ko. Discard bro bro.
Hasta wala, halin sa una, wala yung makasadyahan. Halin pa sa kinder, kung lagi ko na namihan sa eskwela ko, tanan mo lagi ko na namihan, sa subo mo lagi ko na namihan. Pati tsura ko na hindi na ko na namihan. Ako ang pinakagwapa, pero wala ko na namihan. You know, talk to God. Because maybe you are doing something different sa ginsubok sa ikatatlo, hindi lang ito naglibig na pass. Napag-obrahon mo ang ginapobra sa Ginoo sa imo. But number 3, remember you are trusting the same God. Lain nga tuig. Lain ini nga tuig, pero amo magyapon ng atong Ginoo. Siling niya Joshua, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Why? Because just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Siling niya sa Malakay chapter 3 verse 6, I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not consumed. Nga ang Israel sa subong, bisan damo gapuli sa iya, nagadaog siya, ini. Eh wala na yung gabagpong Ginoo. Kita na yung gabagpong. Listen niya. Oo. Bago. Oo, wala na to ang mga saligan mo. Oo, hindi naging amuna ka namin ang negosyo. Oo, hindi naging amuni ka mayong batasan sa mga tao. Oo, amuni. Pero amuman dihapon ang imo Diyos. Hindi yan kapagbayaan. Hindi yan ikaw pag-isikway. Pero wala kita control sa mga tao sa palibot natin. Nabuot man yun kung bilang ng suplado. Wala ka control. Ano ka? Ano? Ano may mood mo? Kaya namin answer mo sinuplado. Ano ka? Kaya hindi na siyap eh. Kaya ano may mood mo? Wala kita sa control. Pero ang assurance natin na kaligdan naman sa bilog na pumuluyo sa makulot, ang Ginoo mo, hindi ipagkalipod sa atin. And that is why we can still face the new year with excitement, with sense of positivity, because our God will always be the same. Kung ano yung in-promise niya sa imo, amo na siya gihapon. Ano pa, wala kita updated na version sa Bible. Wala sang anghel na nagigaya, dugay-dugay ako sila. Nagkita, alam mo may napinsaran na magbuwang Diyos. Oo. Magsimba ka mo gaslibless. Kagamo sina. Or gamo ni wala mo sa to. Ang mga Bible, na-set na. Wala na nagapag-o. Kaya nga aton, Ginoo is the same yesterday, today, and forever. Di ko magtungo ka sa Ginoo, na imo manluwas. Maluwas ka din. Why sa kasi, ay sorry, mag-unang pamisi. Amugid na. Kung ihatag mo ang imo kabuhay sa Ginoo, i-invest mo ang imo life sa kausa sa Ginoo, it will never be in vain. Ay wala kang pailo ang iya pulisiya. That is why mga utol, please remind these always. Remind yourself always, God doesn't change.
Na-change man si Pastor Dino. Maglahi mong batasan, hindi mo ko pareho sa in-expect ko sa una, pero isa lang pa sa lingon ko sa inyo. Ang Ginoo, amukin. So siling niya. Siling niya, kung mo man lang is, just be strong and of good courage. Be strong and courageous. For you shall cause the people to inherit the land that I swore to their fathers with them. And be strong conveys the idea of strength and power. It is used to describe physical strength, emotional courage in pain or adversity, and spiritual resilience. So, kung sa iyo kung may mga nag-atake sa imo, you are physically strong, you are emotionally courageous, and you are spiritually resilient. It implies the act of strengthening oneself or others, prevailing in battle or conflict, and taking firm hold of something. Pero it also often used in context where encouragement, support, or reinforcement is needed. Kaya muna, kung may mga adversities, you need to be strong. But we also need people to help us, to encourage us. Kaya muna, pero ang butilingon man niya sa good courage or courageous, context where individuals are encouraged to be determined and steadfast. To gina-fortify mo ang imo self physically and spiritually. Somehow siguro ang strong naga-imply offense, ang good courage naga-imply defense. Yan mo lang dito. Kinanglan, may mga butanga, wala ka gina-anticipate, be strong. Sa mga gina-encasted, we gina-anticipate mo, be of good courage. Sa sining year, may mga gina-anticipate pagkikita, ng mga challenges. May araw man nga makibot ka lang. Only be strong and very courageous. How would you do this? Siling niya, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. And being careful means to keep guard. Keep guard, observe. Often used to describe the act of keeping God's commandment, guarding one's heart, observing the Sabbath. It implies a sense of diligence and responsibility in maintaining what is valuable and sacred. Sabi niya, ang obrang malagali, in order for us to be strong, to be courageous, is to ground ourselves in the Word of God. Sundon lang natin ang iya nga script. Kaya rin kita namihan, hindi kita yung ubra sa atong script. Okay, isa, mamangkot sa ako, no, ano nga yun, amuni kaya muni script sa Ginoo, okay. Hindi ba pagsundon? Hindi, siguro kamusta na, no, may problema. Ngayon, yung lang mo na, wala ko yung script ay. Kaya mo malang, kaya sa totoo, naging mga obrod, katabuhay mo lang itali sa kabuhay na mo. Kamu malang kapakumplikan. Sakto? Sakto hindi. Nawala dito yung pagka ko. Tawahay ni Tani. Ang magaling ni Paul niya, pag may bayo ka mo ka, pagkaon, okay na. Kasi Jesus, wapa doon, importante, buhi. Ngayon kami mag-expect kita na dapat amuni. Wala mo na sa versikulo sa Ginoo, dapat amunin na. Amuon ka gina sa mga tao.
Ang araya sa versikulo kung anong ubrahon natin sa iban na tao. And this is why mga utol, let us be careful to do the inobra natin. Siling yan, do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Interesting niya ang good success. Daw kapal na galing ng Hebrew word niya, sakal. No? Conveys the idea of acting with insight and wisdom. Ang good success ay galing, hindi nga good success kaya na bilyonaryo ka, o kung na bilyonaryo ka. Ang good success din, i-imply siya nga, nagkakabuhi ka with good insight and wisdom. It implies a level of prudence and understanding that leads to success or prosperity. It's frequently associated with wisdom that comes from God, enabling individuals to make sound decisions and achieve favorable outcomes. Many times, ang komplikasyon mo lang sa atong kabuhi because of our stupid decisions. Personally, niya pinili ko. Sabi ninyo, if you will just be strong, good courage, sundon mo lang yun ang steps sa Ginoo, hindi ka na mag-adlib sa wala, ma-adlib sa tuo. Tagaan niya ikaw sa wisdom. Tagaan niya ikaw sa insights that will lead always sa favorable outcome. Inamin na. Inamin na mo sila yung God eh. Ito. Mga isang many times na ginapasag dagdag lang ako ni mo. Tinong ka hindi na amo ang gina-feel ko. Hindi na feel ko. Ito lang muna yung ginapasag sa Bible. Nung kay Pastor kay amo na yung nabasa ang Bible. Ang problema galing sa aton, ang mga advices na pala sa kalibutan, no? Kung sila sa inyo, pila ka oras, yung paano ka maging mayaman. Pila sa inyo, ang muna alin sa kwarna rito, grabe dito mayaman. Kasi makidnap ka pa. Ang aton, ang ipinaka-importante is to understand God's Word. Follow it. And you will live a life that will have favorable outcome. Amen. Hindi magkikinanglan na may may beach house ka para nga malipad sa to. Sometimes ang obrahon mo man lang na magpakabuot kapag mangita nido nga may beach house, wala pagbabayad. Siyempre may maintain. Kung gusto ka mountain house, may bigo ka man ito. Nga magasto ka yun. Sakto? True. Ayaw, may bigala tadi nga para sa tumuluyo. Itagaan niya ng korason, hindi ba patindo? Kapihan. Sa mga utod, doon demonyo, sakal. Good success. And ang isang hambal ni Paul, sige, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood,
but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places. I-take note nyo na, we do not wrestle against flesh and blood. Ang kontra natin, basically, hindi ang tao. Nga ginaresulta, many times ang ginaresulta ang aton kaugalingon nga last. Kaya mga demonyo, nag-advise sa mga tao nga nag-torture sa atin. So sabi niya, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Kasahan nyo na lang muna ng armor of God. You will be able to stand. Say next, say niya, meditate on God's Word. Pero, interesting na rin, actually hindi lang meditate, teach and meditate God's Word. So niya, this book of the law shall not depart from your mouth. Primarily conveys the idea of movement, specifically the act of departing or withdrawing. So sa Ginoo kay Joshua, siya dapat hindi magpalagyo sa bakbak mo ang pulong sa Ginoo. During the time sa paghambal niya, ang Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy pala. Why pa to ang mga Samuel, 2 Samuel, kay si Joshua pala. Verse 11 niya, you keep on teaching God's Word. Sa aton, hindi pang puro kinanglan na ma-memorize mo gid, ma-master mo gid ang bilog na Bible. Kung anong nabalaan mo, keep on teaching. Ang bakbak mo, dapat tulong sa Ginoo. Kagsilin niya, can also meditate, Day and night. Day and night. Means to ponder deeply. It conveys the idea of a thoughtful, reflective consideration. Sa ilaga ito often accompanied by a low sound or murmur, as one might do when speaking soft to oneself. Mag-meditate kagalit. Nagbasa mo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Roll, ang Ginoo pala, amoy ang nagabantay sa iyo. Dapat ko, dapat na roll. So mag-meditate, hindi ko naman lugin ang balan mong imo ko galing mo. Kung pala nagalibalan. Laygayan mo ang imo ko galing mo. So hindi ka lang nag-laygay. Nalaygayan mo pag hindi mo ko galing mo. Istoryahon mo kung imo ko galing mo. Nga mo kasi na. Wala mo kung sila. Hindi ka mag-amusin na, bag na. Pakabuhat man bin. Sundi man bin. Mga mo na blag. Sila, teach. Teach others. Teach yourself. Day and night. Kaya ka man naguro, no? I think si John Piper nagambal, sabi niya, ang social media is a proof na may chimpo kita para sa Bible. Sakto? E day and night man ang aton niya. Sakto? Napwede kita. Sabi niya, sabi niya, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Ang bata naman nakina. Balik naman. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Teach the Bible to others. Teach ourselves. Kung ano lang na subukan na tunan mo, amulan na. Hindi mo ikirang lang, nga master mo kinabilog ng Bible, start somewhere. Kasi rin ka sa Ginoo kay sila ganun sa Ginoo kay Joshua, sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kung itudlo mo na, you will have good success.
How much more magiging kung malugaman mo? Siling ni Apostle Paul, all Scripture is breathed out by God. Alin ina sa Ginoo, ginhawa ina sa Ginoo, and profitable. May ginansya. Kita namin, ani kita ginansya kung nasadyahan ko yun. Mamakagay ang luta yan, ginansya ka na yan tayo. Itsanay ka sa pulong sa Ginoo, ginansya ka na. Kasi permi ka dihado. Siya, profitable for what? For teaching. For reproof. Kung kaysa gapanaway ka, gapangakig ka, ay wala ginapabatihan, kasi ang ginapanaway mo, imuya mo. Hindi ang pulong sa Ginoo. Natawa ko yung wala kay Bible, ginawas-was ko hindi niyo ko magtigan. Bible mo na yun mo. Ang mo ko ba base ko, wag ko nakaroon, tulog mo ko ako. Kasi kung Bible yung ginagamit mo, hindi mo na ako. Bible mo na yan. Sakto? For correction, adjustment. Mayo ko na din, brother. Training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. And last, God is commanding us. Ginoo ato, encouragement. Sige, yan. Sugoon mo na kamo. Have I not commanded you? Hindi mo lagi sugoon mo? Kung hindi ka pa kumbinsido, ginasugo ko na kamo. Okay? Makagawa ka pa sini. Siling ni Samuel, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Grabe, no? Kaya naka-offering ka na. Kaya naka-amo kasi ni. Pwede ka na lang yakan ito sa bubay sa Ginoo. Swerte ka. Kung i-reject mo ang ginasugo ko, i-reject ka man ka. Amo nang ba niya may soul? Yeah. Ato encouragement sa Ginoo, kung hindi mo ko patihon, tiyambot sa imo. Sige niya, do not be dismayed. Do not be dismayed. Primary focus idea of being shattered or broken. Ginasugot ka pero hindi ka lang ma-hurt. Hindi ka rin ma-discourage kung saan ginasugot ka. Kay silin niya, for the Lord your God is with you wherever you go. Ito, dahil sa ginasugo ko niya pala sa inyo, dahil ka. Hindi man nila ikaw lang yung obra. Buligan ka. Ang naambal niya sa Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, you work out, you practice your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Ang Ginoo amo ang mag-equip sa imo para maubra mo ang ginapaubra niya. Budlay gid mag-obey, buligat ka. Kung baan ka mag-share, buligat ka. Nakatanto. Suguri lang ang bal, mag-ibot ka. Doon ang direksyon naman galing. Hindi ko pati na makamukot ko. Hindi ko pati na maka-pray ko, maka-love ko, maka-boxing. Doon, hindi ako ang person. Pero, pagdala ka.
Sabi nila sa Great Commission, go therefore, make all the disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Obdan na ka, ako man ang mamulig. Hindi mo ka ba nung magluto, kaptan mo kabot mo. Amoy na kayo na pamangkot ko sa inyo, pila sa inyo ang excited sa 2025. Kaya dapat excited kita kaya the Lord will enable us to do great things. Ay, ang ako niya, hindi ko excited guys. Ang plano ko to, ang application ko, wala na tulibaton, ang muni, may po ako graduate, may po ako mangasawa, may po ako pamana. Although, nadaan na ako din. Kung mag-focus ka lang sa kausa sa Diyos. Kung mag-focus ikaw na seek first the kingdom of God and His righteousness, you will have all the reasons to be hopeful and to be excited sa 2025 kay ang tanan-tanan ng mga butang will be given to you na kinahanglan mo. Base sa sininga tuig, ang maoy ng membro sa inyong pamilya mabago na. Base sa sininga tuig, ang unbeliever mga classmate, manuwas ang imo best friend, kag kamo pa magdayunay. Ako excited ako. Sa sining 2025, kung si sino naman ang madugang sa aton. Wala nyo na notice sa 2024, si Manong June, si Manang Judiling, itugang sa aton. Imagine naman mo sa bako wala si Manong June, si Manang Judiling, pag-inagay yung patubo. Hindi na kompleto. Pero ikaw yung dugay ka din sa masabaw, kaisa ma-imagine pa namon na wala ka di. Why? Ikaw niya makasabat. Sakto? And that is why mga utod, kabahin ka mo sa church. Bisan kuko ka lang. Bisan sa damto, basta behave ka lang. Bisan na mo sini. Nga mapabatsyag mo nga ako part sa simbahan sa Ginoo. We have opportunity to travel, to share. Na-experience, damo kita sa mga lubrahong padali sa simbahan. O sa January 12, may concert for a cause. 500 lang. Kaysa nyo na Starbucks yun lang na. O, ibulig ka to sa taga-Kadlaon. Kung damo ta kwarta, mga doktor, isita ka to sa isa lang kasimbahan to. Tatawag ka to, may mga baga ka to. Abong. Kasi, big part. Why? Because when you pursue God this year, you will surely have a good year. Ata? Sa inyo ba lang na sila yung ginbukbok nyo lang ang inyo chimpo sa Ginoo sa sininatuloy? Hindi ba lang you have a good year? Ata? Sa mga wala, paano siguro? Hindi good year, ano kasi ang bumana? Ay, masaya lang. When you pursue God this year, you will surely have a good year. Si Apostle Paul niya, not that I have already obtained this or I'm already perfect, but I press on to make it my own
because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think this way, that if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to what we have attained. Brothers, join in imitating me. Keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. Ang tulungan nyo, hindi si Taylor Swift. Tulungan nyo, hindi nyo pagtulungan atong mga may milyon-milyon. Tulungan nyo ang mga tao na matutong sa Ginoo. Amo na ang kahisaan nyo. Amo na ang i-idolon nyo. Dito ang tutok nyo. Sino ba? Okay, many of whom I have often told you, now tell you, even with tears, galumo lang po, gamahigbi lang ako, they walk as enemies of the cross of Christ. Because their end is destruction, their God is their belly, they glory in their shame, at sa akin siguro ang mali. We set with mindset on earthly things. Puro na lang mga handog sa kalibutan. Puro na lang kalibutan. Simba ka dali. Kalibutan. Simba ka dali. Kalibutan. Absence. Simba. Kalibutan. Sige, our citizenship is in heaven. Tagalangit ko tayo. And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Kung nang aton lang focus pala ang good things diri para sa Ginoo. Nagapado, yung pabalo kang gitman kapaabot ka sa Ginoo. Lo kalaway ka nag-obra ka sa sala tapos magkapaabot ka sa Ginoo, no? Siya, because He will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him to subject all things to Himself. Oh Lord, when you pursue God this year, you will surely have a good year. We must be at peace of our yesterday, today, and tomorrow because we have the same Father God yesterday, today, and tomorrow. We have a good year. We have the same God. That is why we are excited to face this new year. Amen? Are you excited? Excited ka? Kajawon ta? Let us pray. Father God, salamat sa challenge sa iyong ulong. Kabangi kami, please. So that we will be able to glorify you sa 2025. Excited kami, Ginoo, kung sino naman ipadalaling mo dali sa amin. Sino ang mong pag-ura mo mga kumari at kumpare? Sino ang mga ihado? Sino ang mga tao, ang mga touch na mong kapag-attachment sa amin? By your grace and for your glory. In Jesus' name.